Kumusta mga idol tropa? Sa video na to ay gagawa tayo ng dual mode rapid backfire. Gamit natin ay dalawang horn relay, 4 pins mga idol, at dalawang adjustable interrupter relay. Ito mga idol tropa, ang ating adjustable interrupter relay. At gagamit din tayo ng 3-way switch. Kahit anong klaseng 3-way switch mga idol ay pwede natin gamitin dito. At meron tayong 4 na horn socket mga idol. So may dalawang black wire at dalawang red-white wire. Ayan mga idol tropa. Ngayon, umpisa na natin ikabit mga idol, no? So una, kunin natin yung dalawang yellow wire ng ating interrupter relay at hanapin natin yung number or pin 85 at saka pin 86 ng ating 4 pins horn relay. So ikakabit lang natin itong dalawang yellow wire ng ating interrupter relay sa 85 at saka pin 86 ng ating horn relay. Ayan mga idol, naikabit na natin yung unang set. Ngayon, sunod naman natin mga idol, yung pin number 30 ng ating horn relay. Dito natin ilalagay yung isang black wire. Ayan mga idol, isang black wire. Ilalagay natin yan dito sa number 30 ng ating horn relay. Ayan, so may natitira pa mga idol kung saan ito yung pin number 87 ng ating horn relay. So ilalagay naman natin dyan yung isang horn socket kung saan ito yung may nakakabit na white red wire. Ayan mga idol, so naikabit na natin lahat ng wire. Ang gagawin na lamang natin dito ay pagdidikitin natin itong interrupter at horn relay. At dito ay gagamit tayo ng stick glue para mapagdikit natin ang dalawang ito. Ayan, at bago natin idikit mga idol, dito muna tayo sa black wire kung saan ito yung galing sa pin number 30 ng ating horn relay. Ayan mga idol, ikakabit natin ito dito sa black wire naman ng ating interrupter relay. Okay? Ayan mga idol, pinagsama na natin yung black wire ng interrupter relay at yung wire na galing naman sa pin number 30 ng horn relay. Ngayon, pagdikitin na natin itong dalawa. Okay mga idol. Ayan, at napagdikit na natin sila mga idol. Gumamit tayo ng stick glue. Ayan, so dito pinagsama natin yung black wire ng interrupter relay at ng number 30 ng ating horn relay. So ito, red wire, yan yung positive. At saka itong white red na galing naman sa number 87 ng horn relay, ito yung mapupunta sa pulser. Ayan, at dito naman sa isa pang set ng ating interrupter relay at ng horn relay. So ganun pa rin ang gagawin natin mga idol. Dalawang yellow wire na galing sa interrupter relay, ilalagay natin ito sa pin number 85 at saka pin number 86 ng ating horn relay. Ayan, ganun pa rin, no? Kung paano natin ginawa dun sa una, ganun pa rin naman dito sa pangalawa. Ayan, naikabit na natin yung dalawang yellow wire. Sunod natin itong black wire mga idol. Ilalagay natin ito sa pin number 30 ng ating horn relay. Ayan. Sunod natin ilalagay yung red white wire. Ayan. Ilalagay pa rin natin ito dito sa pin number 87. Ayan. At pagkatapos ay pagdikitin uli natin silang dalawa. Ngayon mga idol, yung black wire ng interrupter relay at nung wire na galing sa pin number 30 ng ating horn relay ay pagsasamahin natin sila. Ayan, so ngayon ang gagawin natin ay pagdidikitin na uli natin itong dalawa. Ayan mga idol. Ayan, ulitin muna natin mga idol, dalawang yellow wire ng interrupter relay nasa pin 85 at 86 ng ating horn relay.
number 87 ng horn relay, yan, red white wire. At ang 30 tsaka black wire ng interrupter relay ay pinagsama natin. Ayan. So itong red wire mga idol ay para sa positive. At ganun din yan dito sa kabila. Okay. Ayan mga idol, so ngayon pagsasamahin na natin itong mga to, ididikit lang natin. Ayan, at magkadikit na sila mga idol. So ang susunod natin gagawin ay itong wire na parehong galing sa pin number 87 ng ating horn relay ay pagsasamahin natin silang dalawa. Ayan mga idol, pinagsama na natin yung wire na parehong galing sa pin number 87 ng ating horn relay. Ngayon naman, pagsasamahin din natin itong black wire ng mga idol. Black wire na kung saan galing sa ating interrupter relay. At yung dalawang wire na galing naman sa parehong pin number 30 ng ating horn relay. Ayan mga idol, so pagsasamahin natin yung black wire. Ayan, at pinagsama-sama na natin ang parehong black wire ng ating interrupter relay at ang dalawang wire na galing sa number 30 ng ating horn relay. Ngayon mga idol, dito sa pinagsama-sama nating black wire ng dalawang interrupter relay at ng wire na parehong galing sa number 30 ng ating horn relay, ikakabit natin ito sa ground mga idol. So dito sa ating sample na battery, ilalagay natin ito sa ground terminal ng ating battery. At kung nasa motor na mga idol, pwede natin ikabit sa body ground o kaya na may sa ground wire. Yamaha black wire, Suzuki black na may lining na white, Kawasaki black na may lining na yellow, Honda at China bike green wire ang kanilang mga ground wire. Okay. Ayan, at naikabit na natin ang ating ground. So ngayon dito naman tayo sa positive mga idol. At dito naman papasok yung ating 3-way switch. Sa 3-way switch mga idol, kunin lamang natin yung common wire kung saan ito yung gitnang wire ng ating 3-way switch. At ito ikakabit natin dito sa positive terminal ng ating battery. Kung tayo naman ay nasa motor, pwede natin ikabit sa accessories wire. Accessories wire mga idol, Honda at China bikes, black wire, Yamaha at Kawasaki parehong brown wire, Suzuki orange wire. Yan ang mga accessories wire mga idol. Ayan, at naikabit na natin yung common wire ng ating 3-way switch. Ayan, at dito naman sa magkabilang side, so magkabilang gilid na wire ng ating 3-way switch, ikakabit natin ito kahit alin sa dalawang red wire ng ating interrupter relay. Ayan mga idol. Ayan, at naikabit na natin yung parehong red wire mga idol. At ito namang natitirang wire na kung saan ito yung galing sa parehong number 87 ng ating horn relay. Ito naman ay papunta sa pulser. Ayan, so ang diagram na ito mga idol ay para lamang sa lahat ng carburetor motorcycle. Ito na mga idol, yung sa kabilang side ng ating 3-way switch. At ilipat naman natin sa kabilang side. Ayan.
Ayan mga idol tropa, sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong magkabit ng ganitong klaseng rapid backfire. Likes and subscribe na lang mga idol tropa sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat mga idol tropa.